Aming Ama, dakila at makapangyarihan sa lahat. Wala kaming ibang dapat purihin at sambahin, Panginoon, kundi Ikaw lang, Panginoong Jesus. Hayaan mo, Lord, sa oras na ito, sa aming kalagitnaan, kung anong naranasan ng aming presence mo kanina. Lord, hanggang, Lord, ang salita mo, Panginoon, ay binabanggit hanggang sa matapos ng gawain ito, Panginoon. Let your presence still be moved in our midst of us, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy pang kumilos sa amin habang kami po ay nakikinig ng salita. Lord, dalangin ko po, buksan mo ang aming spiritual na pag-unawa, ang aming pong spiritual na puso, maging aming pandinig, upang lubusan namin marinig ang salita mo sa hapong ito, Panginoon. Amen. At dalangin ko, Panginoon, hayaan mo pong magrema ang salitang ito sa puso namin, Panginoon, upang, Lord God, magamit namin ito bilang Lord, mananampalataya mo, Panginoon. And we pray, O God, sa oras na ito, Panginoon, Ikaw po ang Diyos na magsalita, Panginoon. Hayaan mo gamitin mo po ang aking mga bibig. Lord God, ang salita mo, Panginoon, ay mahayag na may katapatan, na may karunungan, Panginoon. Salamat sa hapon ito, Ikaw ang Diyos na makitaas, mabigyang kalukuran sa oras na ito. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ang lahat po ay magsabi na, Amen and Amen. Amen. Pagkamusta mo nga po muna yung katabi, parang ako'y nalulungkot dahil siya'y malungkot ang mukha. Ayan, sabi nga yung pastora kanina, hindi po yan sa dami. Ano po? Ang maganda po doon is yung puso ng bawat isa sa atin. Na ready tayo na mag-serve kay Lord, mag-absorb ng word niya. Amen. Sino po dito yung meron pong pamilya? Siguro po, no? Bawat isa naman tayo meron pong pamilya. Meron tayong asawa, ako po may asawa, ang ilan sa atin may boyfriend, may girlfriend, may nanay, may tatay, may anak, ayan, may kapatid. Amen po. So, ibig sabihin, sa loob ng isang pamilya ay meron nanay, may tatay, ibig sabihin, meron silang relasyon. So, ang tawag sa kanila ay mag-asawa. Dapat po sa kapatid. So, ang relasyon ko sa kapatid ko ay kapatid. Sa mama ko, magulang ko. Amen po. You know what? In heaven, meron din dapat tayong relasyon lagi at dapat sa Diyos. Hindi lahat ng Christian ay may tamang relasyon sa Diyos. Hello po. Ngayon pong hapon maririnig nyo paano kayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon at paano mag-level up ang relasyon nyo sa Kanya. Sa mag-asawa, meron tinatawag doon ng intimate relationship sa mag-boyfriend, sa mag-girlfriend, di ba po? Mamimiss mo siya pag di mo siya nakikita. Ako nga po yung asawa ko, pag di ako sinadya, nagagaling ako sa kanya. Di mo ko sinadya, di mo ko ina-update kung nasan ka na. Alam niyo po ba, ganun din po si Lord sa atin. Gusto din ni Lord nag-a-update ka sa Kanya. Ang bawat Kristiyano dapat nag-a-update lagi kay Lord. Kasi siya yung ating Ama. Kung meron tayong biological father in this earth, biological mother in this earth, sa heaven meron din tayo. Na kailangan alam ni Lord yung ginagawa. At actually, alam na ni Lord lahat eh. Pero gusto din ni Lord i-update mo lang siya. Bakit? Kasi may relasyon kayo. Anong relasyon ng dalawa? Mag-ama. Hello po. At ikaw ay kanya? Anak. Sabihin niyo ako, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Ang topic po natin for today is level of intimacy with the Lord. Pag sinabi natin intimacy with God is a term that is often used to describe a close and personal relationship with God. So pag sinabi natin intimacy, mga kapatid, meron kayong close relationship sa Panginoon. Ibig sabihin, dikit na dikit kayo ni Lord. Ang tanong ko, kapatid, anong level ang closeness nyo ni Lord? Kung i-rate mo sa 10, pang ilan ka? Sa 10 ka ba? Sa 9? Sa 8? Sa 7? 6? Sa 1? Sa 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9? 10? 11? 12? 13? 14? 15? 16? 17? 18? 19? 20? 21? 22? 23? 24? 25? 26? 27? 28? 29? 30? 31? 32? 33? 34? 35? 36? 37? 38? 39? 40? 41? 42? 43? 44? 45? 46? 47? 48? 49? 50? 51? 52? 53? 54? 55? 56? 57? 58? 59? 60? 61? 62? 63? 64? 65? 66? 67? 68? 69? 70? 71? 72? 73? 74? 75? 76? 77? 78? 79? 80? 81? 82? 83? 84? 85? 86? 87? 88? 89? 90? 91? 92? 93? 94? 95? 96? 97? 98? 99? 100? 101? 102? 103? 104? 105? 106? 107? 108? 109? 110? 111? 112? 113? 114? 115? 116? 117? 118
ipagkakilala natin sa ating Panginoon. Ang sabi po ng John chapter 14 verse 26, kung meron po kayo notebook, pwede niyo po itong i-take down. Ang sabi niya dito, John 14:26, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything." Pag sinabi natin advocate, sabi dito, other translation is the helper or the comforter. Nung si Jesus po ay umakyat na sa langit habang ang mga disipulo ay nakikita siya, anong sabi ng Panginoong Yesus? Hindi ko kayo iniwang mag-isa. Sino po dito nakanood ng Moana? Ay, paborito ko po sa Moana. Yung lola ni Moana, sabi niya, kailangan ko nang mamatay. Kasi pag namatay ako, may kasama ka na. Naguguluhan si Moana kung ano yung ibig niya sabihin. So, nung mamatay na yung lola niya, naunawaan niya. Tama po? Na habang si Moana ay nasa dagat, ginagabayan siya ng lola niya. Nandun yung lola niya, parang guhita ka na po, guhita po ba? Na kulay white. Nagagayit yung lola niya doon kay Moana. Parang din po kay Jesus. Kung hindi namatay si Jesus, wala kang Holy Spirit right now. Hello po. Uulitin ko. Kung si Jesus ay nanatili dito sa sanlibutan ng napakatagal na panahon, nasa Israel siya hanggang ngayon. Pero ang sabi ni Jesus, aalis ako, at pag-alis ko, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Kakasamahin nyo si banal na Espiritu. Pakilagay na niyo po ang inyong mga puso, ang inyong kamay sa puso. Holy Spirit, manatili ka. You know what? Si Holy Spirit lagi ang nangungusap sa atin. Nagsasabi sa atin, nagagaya, nagtiteach sa atin kung ano mga dapat natin gagawin. Or hindi natin dapat gagawin. Bakit ka nandito? Kasi inutusan ka ni Holy Spirit na umaten ng gawain. Bakit? Maririnig mo yung word na to. Lalakas ang faith mo. Lalakas ang pananampalataya mo sa Panginoon. At mas lalalim ang relasyon mo sa Kanya. When we see close relationship in the Lord or intimacy in the Lord, in the Bible, meron din po. Meron po si Jesus na 120 na disciple. Ilan po? 120. Doon sa upper room ng Acts, kung babasahin nyo, nagkaroon po ng pagtitipon ang 120 disciples. So habang sila ay nagtitipon, si Jesus po ay wala na po. Pinangako ni Jesus na dadating si Holy Spirit. So habang sila ay nagtitipon, sila ay nananalangin, maya-maya biglang dumating ang banal na Espiritu sa kanila sa pamamagitan ng ano po? Dila. Apo. So, naranasan ng mga disipulo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Sino dito ang napuspos po kanina? Amen! Grabe! Kinikilabutan po ko kanina. Hanggang sa matapos yung worship. Sabi, Lord, kakaiba yung pinaranan. Nung lumipat po dito sa kabila, hindi po ako umiiyak eh. Ngayon lang ulit ako umiiyak. Nang ganun katindi. Kaya praise God, pinaramdam ulit sa atin ni Lord yung presence niya. 120 mga kapatid, ang napuspos ng banal na Espiritu doon sa upper room ng Acts. Naranasan nila at dumating sa kanila si Holy Spirit. Pero nakakalungkot, yung 120 yung iba doon umalis. Hello po. At meron namang 70. Ang sabi ng Bible, pinahayo ni Jesus ang mga disipulo niya, yung 70. At ang sabi ni Jesus, humayo kayo at pagalingin niyo ang mga sakit at karamdaman at palayanin niyo ang lahat ng mga inaalihan ng masamang espiritu. So bumalik sila, pero alam niyo po ba ang natirang disipulo? 12 lang. From 120, naging 70, hanggang naging 12. Yung 12 na yun, nanatili sa Panginoon. Naglingkod sila. Marami silang ginawa sa Panginoon. Ang tanong ko, kapatid, gaano ka ka-close kay Lord right now? Yung 120 na yun, isa ka
Diyos. Nakita nila yung pagkilos ng Panginoong Yesus. Pinalaya ang mga sakit at karamdaman. Ang mga inaalila ng masamang espiritu ay lumaya. Umalis na yung iba. O Lucas sa 12. Nananatili sa Panginoon. Kahit napakasakit pagsubok. You know what? Ang mga disciple, namatay sila na meron pinupunta ng ulo. Namatay ang patiwarik. Ang iba'y pinako sa krus. Napakarami nilang naranasan. Pero nanatili sila sa Panginoon. Ang tanong ko, anong klaseng relasyon sila meron sa Panginoon? Bakit sa kabila ng mga pagsubok, nanatili pa rin sila? Hindi sila natinag. Anong klaseng relasyon meron sila kay Holy Spirit? Bakit nagstay pa rin sila? Kahit maraming persecution. Hello po. Isa ka ba dun sa 120? Sa 70, sa 12? Meron pa pong maganda. May tatlo pa. Yung tatlong to, very close din to kay Jesus. Actually, yung 120, close naman siya. Yung 70, close naman. Yung 12, close din naman kay Jesus. Pero may mas close pa kay Jesus. Yung tatlo. Sino po yun? Si Peter, James, and John. Lagi kasama ni Jesus yung tatlong to kahit saan pumunta. Si Peter nga eh. Pag saan ka pumunta, saan ka man pumunta, nariyon ako. Sasama ko. Pero you know what? Sobrang close din ang tatlo kay Jesus. Pero meron pang isa. Sobrang close kay Jesus. Sino yun? Ha? Si John. Alam niyo po, habang pinag-aaral ko ito, grabe yung buhay ko dyan. Alam niyo yung tatlo, close na kay Lord eh. Meron pang isa na mas close kay Lord. Si John po ang nagsulat ng Revelation. You know what? Sa sobrang closeness niya kay Jesus, ipinakita ng Diyos sa kanya ang mangyayari in the future. Hindi pa nangyayari ang ilan sa lahat ng naisulat niya ngayon. Pero mangyayari po yan in the future. Ganun ka-close si John kay Jesus. Kung titingnan niyo po yung Last Supper, di ba kung may picture sila, sino yung nakahilig sa kanya ganun? Si John po yun. Siya yung laging nakasandal sa Diyos. Mga kapatid, ilan sa atin ang John? Na laging nakasandal, lagi kayo. Na Lord, ito po yung pinagdadaanan ko ngayon. Lagi kang nakasandal. Lahat ng gagawin mo, lahat ng pagsubok mo, lahat ng problema mo, lahat nakasandal ka kay Lord. Alam niyo po ba, ang gustong relasyon natin ni Lord sa atin is yung para tayong bata. Lord, hindi naiinis si Lord kapag tayo lagi naglo-Lord sa Kanya. Hindi siya naiinis. Tayo mga magulang, anak, ano ka ba? Tawag ka ng tawag. Mama ka ng mama. Pero si Lord, hindi po siya naiinis. Mas natutuwa siya kapag laging tinatawag ang pangalan niya. Kapag lagi kang nakikipag-usap sa Kanya. Kasi po si John, sobrang close niya kay Jesus. Kaya nga po si John, siya ay, tawag dito yung, pinako siya sa krus ng patiwarik, pero hindi siya namatay. Hello po. Hindi siya namatay. Siguro maaaring tinabak na siya. Hindi pa rin siya tinamaan. Hindi siya namatay. Kaya nga po pag-close tayo kay Lord, matatagong buhay natin. Malakas tayo. Hello po. Pag lagi tayong malapit sa Panginoon, lagi tayong tumatawag sa Panginoon, walang sakit at karamdaman na pwedeng pumunta sa bawat isa sa atin. Bakit? Si Holy Spirit ang nakatira sa atin. Mas mananaig yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, hindi po kulag natin. Ano lang po ako? Ubo lang.
experiencing God. No? Yung presence ng Lord, pag lagi mong nararanasan, lagi kang malakas. Hello? Sino dito nakaranas na ang presence ng Panginoon, nararamdaman mo? Pagod na pagod ka maghapon, tapos kinabukasan, para ka pa rin si Wonder Woman, ang lakas-lakas mo pa rin. Amen. Amen? Ako po, experience ko yun. Like, Lord, maghapon akong pagod eh. Pero kaya ko pa rin gumising ng umaga. Amen. Na may lakas, may hininga, may buhay. Bakit? Si Holy Spirit po kasi yun. Nagbibigay sa atin ng lakas. Amen. Sabi po dito, magle-level up ang intimacy mo kay Lord o yung relasyon mo sa Panginoong Yesus when you experience God always. Sabi dito, experiencing God is an important aspect of intimacy with Him. It's not just about knowing God intellectual, but also experiencing His presence in our lives. Maaaring ang ilan sa atin, alam mo at kilala mo si Jesus. Pupunta ka sa church, nagbabasa ka ng Bible, okay, kilala ko si Jesus. Pero ang tanong, gaano ba kayo ka-close ni Lord? Hello, anong level ng relasyon nyo sa Panginoon? Ikaw ba ay 120 kasama ka doon? Sa 70, sa 12, doon sa 3, o doon pa sa isa na si God? Sobrang ilapit kayo. Hello po. Hindi lang dapat alam mo na si Jesus ay tagapagligtas mo, kundi dapat meron kang malalim na relasyon sa Kanya. Sabihin niyo nga po, malalim na relasyon. Sabi dito, when we experience God, we come to know Him more fully. And our relationship with grows deeper. Nalala ko yung sinabi ni Bishop ng nakaraang linggo, kinuwento niya. Na meron pong isang pastora, nakita niya na talagang mula siya naglingkod hanggang sa siya nawala, nandun yung dedikasyon niya sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Kasi yung relasyon niya sa Panginoon nag-grow deeper. Amen. Para po yung ugat na hindi kayang maputol man, yung nasa gitna pero may ugat pa rin, tutubo at tutubo pa din. Ganon kalalim ang relasyon niya sa Panginoon. Hindi siya natinag ng kahit anong klaseng bagyo, klaseng pagsubok, or klaseng pagdapa sa buhay. Bakit? Rooted siya in the Word of God. Hello po. Kaya siguro makakakita kayo ng mga Kristiyano, bakit nawala si sister? O nawala, nakalimot. Maaaring yung pagkakilala niya sa Diyos ay kulang pa. Hello po. Pakikalabit niyo po ang mga katabi. May kurot na saglit ka. Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Nagdi-deeper ba? Lumalalim ba ang relasyon mo sa Kanya? Experiencing God, mga kapatid. Sabi po ng Psalm 16 verse 11, ituro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan. At sabihin nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Kapatid, ang kasiyahan ay sa Diyos lang natin matatagpuan. Amen po. Matagpuan man natin ang kayamanan dito sa sanlibutan, pero ang sabi ng mga ngaral, baliwalayan kapag wala si Kristo sa buhay natin. Anong meron kay Jesus, bakit yung kayamanan ay nababaliwala? Kasi si Jesus sapat na. Amen po. Pag may Jesus ang isang tao, sapat na ang buhay niya. Amen. Kahit na hindi ka ganun kayaman sa mundong ito, pero meron kang Jesus sa buhay mo, inaalam mo or kinikilala mo pa ang Panginoong Yesus sa buhay mo, lalalim ka sa Panginoon, mananatili ka sa Kanya. Amen po. Pangalawa, nagle-level up ang experience mo sa Panginoon or nagle-level up ang iyong intimacy kay Lord if you are always talking to God. Hello? Sino po dito yung nakikipag-usap sa Diyos? Hello? Pag tayo po ba nakikipag-usap sa Panginoon, yung ganito, nananalangin. Yes po, totoo po yun. Nakakausap natin si Lord when we pray, always.
Hello! Kasi ako habang ako'y naglalakad, nasa jeep, nasa tricycle, I can communicate to the Lord. Yung prayer mo, nandun ka sa kwarto mo, ang sabi ng Lord, i-reward ka niya, sa lihid na yung ginagawa. Pero you always communicate to the Lord. Dapat, kahit na may ginagawa ka. So, intact ang relasyon nyo sa Panginoon, kapatid. Hindi ka mawawala. Hello po. Hindi ka mawawala. Sabi dito, talking to God is another aspect of intimacy with Him. By prayer is a vital part of our relationship with God. And it allows us to communicate our deepest thoughts and desires to Him when we talk to God. We open our hearts to Him and allow Him to speak to us in return. Hello po. Sino dito yung nakikipag-usap lagi kay Lord? Sarap po no. Ako po nung bata pa ako, ikukwento ko po sa inyo, pero hindi ko kaya. Madalas po ako maghugas. Alam po ng mama ko yan. Pero habang naghuhugas ako, nagsasalita po ako. Pero wala ko pinakausap, sa totoo lang po. Sabi ng mama ko, hindi mo anak mo, nagsasalita mag-isa. Pero hindi po ako ganun ha. Yung pala si Holy Spirit na unti-unti na siyang nagpapakilala sa akin na mayroon pala akong kausap. Hindi ko pala siya maintindihan. Hello? Meron po akong anak na nakikita kong gano'n, nagsasalita. Kaya mamasabi ko siya. Nagsasalita yung anak ko. Mag-isa. Yung pala, beginning pala yun, na meron na siyang kausap. It's the Holy Spirit. Kaya hindi natin nakikita. Pero lagi siyang nakikinig. Sa lahat ng mga desire natin, sa lahat ng mga gusto natin sabihin sa Kanya, nung pinagdadaanan ako ngayon. Habang ako'y lumalaki, di ba nagsasalita ako, pag dumadaan ako sa mga pagsubok, dinadaan ko siya sa sulat. Lahat ng mga pinagdadaanan ko doon, para kung diary doon, alam mo, may bintip yung dadaanan ko ngayon. Natulog kayo nyo ako. Bakit? Kasi may relasyon ka kay Lord. Lahat ng desire mo, lahat ng mga nandito sa puso mo, mas gusto ni Lord, alam niya yan lahat. Hello po. Gusto ni Lord lumalim ang relasyon mo sa Kanya. And God wants you to talk to Him always. Hindi lang, okay Lord, nag-pray ako ngayong umaga, tanghali, hapon, hindi po. All the time. Kahit anong oras. Kaya mong kausapin ang ating Panginoon. In Jeremiah 29 verse 13, sabi dito, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. You know what? Sometimes mas gusto ni Lord na mag-pray tayo, yung nandito sa puso, hindi dito. Alam niyo po kung bakit? Mas totoo po kasi dito. Kaysa dito. Pwede tayo mag-pray, Lord. Dami natin sinasabi, no? Pero iba pala yung nasa puso mo. Mas maganda na ang nag-pray talaga ay yung heart natin. Na kahit yung mind mo lang nag-pray, pero totoo yung sinasabi mo sa Diyos, then mabilis ang tugon ng Panginoon. Bakit? Totoo ka sa harapan ng Panginoon. Hindi lang po ito. Amen po. At yan ang gusto ni Lord. Deepest relationship sa Kanya. Kaya yun po yung pangalawa na po, na mag-level up ang ating pong intimacy sa Panginoon, experiencing God in His presence, talking to God. Number 3 po, waiting upon and listening to God. So kung tayo ay nakikipag-usap sa Diyos, dapat meron din tayong panahon para makinig sa Kanya. Kasi meron ka na, Lord, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa naman. Tama po? Hindi po. Meron po dapat kayong panahon para mag-stop. Lord, ikaw naman. Amen. Ikaw naman ang magsalita. Alam niyo, magugulat kayo eh. May tingin kayong maririnig. Mangungusap ang Panginoon habang hindi ka nagsasalita. Alam niyo po, magugulat kayo, maya iiyak na kayo. Kasi nagsasalita siya mula sa ating kalooban. Ano pa? Sabi dito,
waiting and listening to God is also crucial for developing intimacy with Him. God speaks to us in many ways. So marami pong paraan ng Diyos para tayo kanya kausapin. Number one is through His Word. Kapag tayo nagbasa ng salita ng Diyos, kapag nangingi ka ng word kay Lord, Lord, speak, magsalita ka ngayon. Paano siya magsasalita? You read the Word of God. Magugulat ka. Ito yung answered prayer dun sa mga tanong. Ito yung mga sagot dun sa mga marami mong tanong. Through His Word, magsasalita po ang Panginoon. Ako po, ganito po yung ginagawa ko. And then, minsan, pag sinabi mo, Lord, magbigay ka sa akin sa panaginip kung kalooban mo ba, na ipagpatuloy ko or gawin ko pa. Alam niyo po, magugulat ka. Magugulat ka kasi ako na-experience ko po, nananaginip ako. Then, alam ko na kung anong gagawin ko kinabukasan. Kasi meron ng words eh. Hindi lang Word of God, kundi sa pamamagitan po ng dreams, sa pamamagitan po ng mga vision, kung meron po kayo niyan, hayaan niyo pong kumilos ang Panginoon. And through other people. Maaaring katabi mo, ginagamit, kapatid, ang layo mo na kay Lord. Kapatid, nagkukulang ka na. Kapatid, ang layo mo na kay Lord. Maaaring ang mga tao sa paligid mo, mga kapatid mo sa pananampalataya, ginagamit ni Lord para ano? Ibalik ka sa Panginoon. At manatili ka sa Panginoon. Amen po. Sabi dito, when we listen to God, we can hear His voice and His guidance, and we learn to trust Him more fully. So habang hinihintay natin yung sasabihin sa atin ng Panginoon, natututo tayo manampalataya. Amen po. Natututo tayo maghintay. Katulad ng topic natin last Sunday, power of waiting. Minsan gusto din ni Lord na maghintay ka doon sa mga pangungusap niya. Maaaring may nagpipray ka na, Lord, ang tagal naman ang sagot mo. Kailan ba yung tamang timing? So, hayaan mo si Holy Spirit ang kumilos, mangusap through His Word. Maaaring yung ibang tao gamitin ng Panginoon. Anything na pwede gamitin ni Lord. Minsan na po, Facebook eh. Pag-scroll mong gano'n. Gugulat ka na. Ito yung sa tama talaga. So, confirm. Kailangan ka na talaga. Diba? Marami pong paraan ng Diyos para ano? Kausapin tayo. So, ang level of intimacy natin ay patuloy na tataas kung lagi natin nararamdaman ang presence niya, experiencing God, or His presence, talking to God, waiting upon, and listening to God. And number 4 po, validated by Him. Ano yung validated by Him? Sabi dito, we were created by God, and He knows us better than anyone else. When we seek intimacy with God, we come to understand our true identity. Kapatid, si Jesus lang ang nakakakilala sa iyo. Maaaring ang pagkakilala sa iyo ng tao, ganito ka. Pero no,